Chris. Kasama namin si Madeline. Kukumpay namin yung dalawa. Pala yung time na tinutusukan na si Chris. Ayan, sobra po yung iyak niya dyan. Tamang karga ko po siya dyan. Yung bunso ko naman ay kapit na Raymark na andun sa may medical record. Ini-interview naman po siya doon. Kasi siya naman po yung sunod na tuturukan. Ayan, sobrang nga po yung iyak niya ni Chris kasi masama pa yung pakiramdam niya dyan. Pagkatapos nga po pala dyan, ayan, tumabi na sa akin si Raymark kasi yung bunso ko naman yung sunod na tuturukan. Ayan, Chris nga, pilit ko siyang pinapakalma kasi iyak pa rin siya ng iyak. Kaya ayun, tinayo ko na muna siya kasi lalapit na yung nurse na magtuturo kay bunso. Halos puyat po kami nung time na yan. Kaya kung napapansin nyo, parehas kami dyan parang lupay-pay kami dyan ni Raymark kasi magdamag sa bahay. Halos wala kaming tulog. Siguro 1 oras na yung tulog namin. Kasi hindi kami magkatulog at yung dalawang bata ay may tinadamdam. Kaya ayan, madaling araw, napagpasya na namin na dalhin sila pareha sa ospital kasi hindi maganda yung lagay nila. Siyempre mga bata yan nakakatakot kaya inagapan na rin po namin. Grabe din yung iyak dyan ng bunso ko. Yan, para sila ni kuya niya. Tapos pagkatapos namin dyan, hintayin lang namin ma-process yung papel para ipasok kami sa medical ward. Yung bunso, hindi muna idediretso sa medical ward. Sa x-ray room muna po siya idediretso. Si Chris muna ang mauuna sa medical ward. Sabi niya sa akin ni Raymark nung time na yan, habang kinukuhaan dyan si bunso, sobra daw yung kaba ng dibdib niya, halos siya daw yung naiiyak kasi syempre nahawa daw siya dun sa bata. Ito pala yung time na lalagyan na si bunso ng oxygen tapos kakabitan na siya ng swero. Ayun, may pinapabili nga po pala sa amin dyan ng reseta kaya tinawag ko dyan si Madeline. Yan, nabili po tayo ngayon ng gamot ni Raysian yung anak ni ate na bunso. Meron pa kayo nito? Meron ka na nung palagay sa host ng nebulizer? Meron na po. Ayan, nandito na po kami sa admit po yung dalawa. Plus may swero. Bibi naman. May oxygen. Mamaya na didi pa lang yan ubom. Mamaya na, hayaan mo muna. Tapos ko muna po oxygen. Parehas may tudo. Uy, galing talaga. Wag ang mata ha. Wag ang mata. Baby. Bibi, wag ang mata. Kiss mo. Kaya po, sobrang pagsubok na naman ang aming pinagdadaanan. Ayan, sabay-sabay yung na ospital yung mga anak ko. Yung magkapatid, parehas na ospital. Ayan, sobrang hirap nga kasi halos tig-isa kaming bantayan. Mga bata pa naman sila. Yung isa, months pa lang. Yung isa naman 1 year old pa lang. Parehas silang may swero dyan. Kaya talaga hindi pwedeng isa lang yung bantay. Tapos itong time na to, halos wala pa kaming maasahan na ibang magbabantay. Kundi kami lang ni Raymark. Hindi naman pwedeng ako lang kasi hindi ko kaya yung dalawa kasi may swero nga po din si Chris. Tapos yung bunso may swero din. Kakulitan po ni Chris kaya pag nagalaw yung swero, dudugo, tutusukan na naman siya. Kaya katulong ko po si Raymond sa pagbantay dyan. Ang kinalabasan, hindi siya makapagtrabaho kasi nga wala akong kasama sa pagbabantay. Kita niyo po ako dun sa baby at yung baby naman, sige din ang galaw-galaw ng kamay, kailangan din ng bantay kasi kapag nahugot niya or nahila niya yung swero, tudugo, tapos tutusukan na naman siya ulit. Kaya talagang bantayan yung dalawang bata. Kaya
Ayan kami, maghapon kami nasa loob lang. Kapag may kailangan kami sa labas, ayan, yung isa bumibili. O kaya naman, pag may kailangan kami na kunin na gamit sa bahay, ayan, na-text kami sa bahay kung sinong pwedeng available na magdala dun. Tapos, sa remark naman kung nakikita nyo dyan, ayan, nagko-contact siya dun sa side niya. At katatapos niya lang patulugin si Chris. Si Chris nga pala, kakabagong turok lang yan kasi nahila nga yung isang swero kanina. Kaya ayan, tinurukan na naman ng panibago sa kabilang kamay niya. Ayan, halos puyat nga po kami kasi tig-isa kami dyan ng inaalagaan. Tapos paggabi, salitan na lang kami kung sino ang pwedeng mahiga. Sobrang hirap din kasi alam niyo po ba yung kama na hinihigaan namin, isang kama lang po yan, pinagkakasya na namin kaming 4. Tapos ayan, pinapakain ko nga dyan si Chris habang si Remart naman, siya naman dun sa bulinggit. Nagtuturo nga si Chris kung anong gusto niyang kainin. Kita niyo po, medyo okay na po siya dyan kasi nakakagilas-gilas na po. Sobrang luntay po siya. Talagang nakahiga lang sa amin, nakapungko. Ayaw niyang kumilos. Buti nga po ngayon at nakakatayong mag-isa na. Ito naman yung time na tutudukan si Chris ng antibiotic niya. Ayan, tulog po siya dyan. Ayan, tulog na po yung mag-ama ko. Yung sitwasyon namin. Ang kwento po niyan, dapat yung bunso ko lang yung ipupunta ko sa ospital kasi nahihirapan siyang maghinga, tapos yung inhale exhale niya, yung tiyan niya grabe yung paghigop, kaya parang natakot ako. Sabi ko kailangan nang ipa-confine kasi iyak siya ng iyak, tapos yung paghinga niya nga ay paisa-isa. Tapos yung panganay ko naman, siguro kinagabihan, suka na siya ng suka. Tapos yun, hindi na, pag dumidede siya, isusuka niya. Tapos yung tae niya is purong tubig na, as in, tubig na tubig. Tapos ayan, nagpunta kaming ospital dyan ay ng madaling umaga po, mga 4 AM ng umaga. Binalutan namin yung 2 bata ng, kumot kasi sobrang lamig pa nun sa labas. Karga ni Madeline yung isa. Tapos, karga ko naman si Bulinggit, karga ni Madeline si Chris. Tapos naman si Raymart, may mga bit-bit siyang gamit. Kung napapansin niyo po, maraming tao kasi nasa public hospital po kami. Di siguro dito sa room namin, 13 pasyente kami dito. Sobrang halo-halo na kaya yung singaw, sobrang init. Yan, walang magagawa kaya magtitiis. Tapos, ayan, para makatipid ang kinakain namin yung rasyon dyan. Malinis naman po yan. Kasi sobrang mahal ng bilihin sa labas. Ayan, dito pa rin po kami ngayon sa ospital. Nilipat na naman yung swero niya sa kamay. Kasi nilagyan sa paa. Isang linggong gamutan kami dito. Nilipat na po pala kami ng room. Bibit ko, madadsaktan ng kasasaktan ka. Ano na? Nilipat nga po pala kami ng kwarto, kalilipat lang namin sa room 5. Ang dami doon, iba halos punuan. Sa isang kama, 2 pasyente. Kabig-isig. Sa isang kama, 2 pasyente. Ito naman po yung time na lumalaw si Kulot after ng klase niya. Ayan, pumunta siya dito sa amin. Ayan po, andyan si Madeline. Gatid siyang damit ng 2. Ang kamay mo. Ang kamay, matalim ang kabila niyan. Ayan, may swero pa rin, may panlagi pa sa kanila. Papaubos pa yan. Kapit na rin.